Isang gabi ay naglalakbay si Sekishima Jinbei patungo sa Edo upang magpunta at sumali sa Insect Magistrate City Patrol. Samantala sa bayan ng Edo ay may malaking insektong halimaw, subalit dumating si Mugay para tapusin ito. Kinabukasan ay labis na namangha ang bida sa bayan ng Edo pero dahil sa sobrang laki ng lugar ay naligaw siya. Subalit lumapit sa kanya ang isang babae para tumulong. Binigyan siya nito ng makakain dahil sa isang resto pala nagtatrabaho si Haro na may malalaking pakwan kaya kinilig ang ating bida. Napag-alaman na namatay pala ang mga magulang ni Haro noong bata pa siya dahil sa mga malalaking insekto. Habang naglalakad ay tumalbog-talbog na naman ang mga pakwan na tinitigan pa ng bida kaya hindi napigil ang kiligin. Mamaya ay may narinig silang halimaw kaya nagpunta si Jinbei nang makita ang karumal-dumal na pagkasawi. Nang makitang kagat-kagat pa ng gagambang halimaw ang isang lalaki kaya pilit itong kinalaban ng bida pero nasisipa lang siya nito at di kalaunan ay tumakas. Nagpakilala si Kotori sa bida na siya daw ang pinuno ng Insect Magistrate City Patrol. Subalit nagtataka si Kotori dahil ang tatay daw ni Jinbei ang pinapanta niya, kaya ikinwento ng bida na napilay ang tatay niya noong pinrotektahan siya nito. Kaya giit niyang siya daw ang sasalo sa mga nakaatang na responsibilidad ng tatay niya. Narinig nila na si Haro naman ang inatake ng gagamba, kaya dali-daling tumakbo ang bida para iligtas si Haro na nabihag ng halimaw na laway na sa babae. Di kalaunan ay umatake na ang gagamba, pero nailigtas siya ng ating bida. Matapang itong sinugod ni Jinbei na tagumpay na nakatama ng atake. Pero dumating ang mga anak ng gagamba kaya napaligiran ang dalawa. Saka tinamaan pa ng sapot ang espada ng bida, pero nailigtas sila nang dumating ang Insect Magistrate City Patrol na sina Koikawa, Tenma, at Hibachi. Pinasabog ni Hibachi ang mga anak ng gagamba, tapos pinaghihiwa ni Koikawa ang iba pa. Samantala si Tenma naman na Shikigami user ay gumagamit ng origami para kalabanin ang mga insekto. Nagtulungan ang tatlo para matalo kaagad ang mga anak ng gagamba, subalit hindi makaalis si Jinbei sa sapot kaya tinamaan siya. Pero sa kabila nito ay nagawa pa ring protektahan ni Jinbei ang dalaga, saka ginamit ang teknik na namana ng bida sa tatay niya. Subalit sa kabila nito ay wala pa rin silang pag-asa sa malaking gagamba, nang sa wakas ay dumating na si Mugay na siyang pinakamalakas sa kanila. Labis na nagpasalamat ang bida kay Mugay sa pagliligtas nito sa kanya, subalit hindi siya nito pinansin. Pagkatapos ay nagpunta si Kotori sa pinuno para ipaalam ang pagdating ni Jinbei. Napanaginipan naman ni Hibachi si Mugay kaya natutuwa siya, pero nang makitang agaw eksena si Jinbei ay nagalit siya kaya nagising. Kaya naman kinainisan niya na ang ating bida. Inaabangan ng mga manyak si Haro na buksan ang resto dahil sa umaalog na mga pakwan. Habang si Jinbei naman ay maagang nagsimulang mag-ensayo para sa pangarap. Tapos nasaktuhan niya pa si Hibachi na nagbibihis, kaya pinasabog siya ng dalagang ninja. Mamaya ay nag-meeting na ang grupo. Pero nang dumating si Mugay ay binati siya ni Hibachi kaya nakita ng bida ang tahong. Ikinwento ni Kotori na unang nakita daw ang mga insekto 100 taon ang nakakalipas. Subalit wala pa ring nakakaalam kung saan sila nanggaling. Napag-alaman din na ang Insect Magistrate na pinakapinuno nila ay hindi pa daw nagpapakita kahit kila Hibachi. Mamaya ay dumating ang balita na umatake na naman daw ang mga insekto, pero hindi muna nila pinahintulutan si Jinbei na makipaglaban dahil palagi daw namamatay ang mga bago nilang recruit. Pagsapit ng hapon ay naging magpartner sila Hibachi at Jinbei. Dito ay ikinwento ni Hibachi na iniligtas din ni Mugay ang buhay niya kaya naging idolo niya ito. At nagkakamabutihan na sana ang dalawa pero nasapok pa rin ang bida. Nakita nila ang karumal-dumal na pagpatay na kagagawan pala ng isang tutubing halimaw. At nang makita ito ni Hibachi ay nais niyang matalo ito para patunayan kay Mugay ang lakas niya. Gumamit si Hibachi ng mga pampasabog para mapuksa ang halimaw, pero nakaligtas pa rin ito. At dahil sa sobrang bilis ay napunta sa ilog si Hibachi, kaya nabasa ang mga bomba. Subalit bago siya nito mapaslang ay may nagligtas sa kanya na akala niya ay si Mugay, pero si Jinbei pala. Tapos pinagtulungan nila ang tutubing halimaw, hanggang sa tuluyan nila itong matalo. Kinagabihan habang naliligo si Hibachi ay sumilip na naman si Jinbei sa kanya, kaya sabog pototoy na naman ang ating bida. Kinabukasan ay nagsasanay si Jinbei na mahiwa ang isang bato, nang mabangga ito ng lasing na si Koikawa. Kaya nagalit siya at hiniwa-hiwa ang malaking bato pati ang damit ni Hibachi. Dahil dito ay nagmakaawa si Jinbei na magpaturo kay Koikawa. Habang nagpapatrol sila sa bayan ay kinamumuhian pala ng mga tao si Koikawa dahil kilala siya sa bansag na Killer of 99. Pagkatapos nila magpatrol ay mag-iinom daw muna si Koikawa mag-isa kaya nagpunta ang bida kay Haro. Tapos sa labas ay nakita ni Jinbei si Koikawa sa isang crime scene,
kung saan sinasabi ng mga tao na siya daw ang salarin kaya ito nakulong. Nagpunta si Jinbei kay Kyotori para matulungan nila si Koikawa, subalit giit ng mga kasama na matatagalan pa bago nila ito mapalaya na siyang hindi matanggap ng bida kaya nagpunta siya kay Koikawa sa kulungan para subukan itong pakawalan. Natuwa si Koikawa kaya kinuha niya ang lagare at agad na nasira ang kulungan. Tapos habang tumatakas ay nais daw ni Jinbei na hanapin nila ang tunay na salarin para malinis ang pangalan ni Koikawa. Pero di kalaunan ay nahanap din sila ng mga samurai. Subalit sa gitna ng diskusyon ay may dumating na isang giant mantis. Sinubukan ni Jinbei na iligtas ang isang samurai na siyang ikinasira ng espada niya. Tapos iniwan nila mag-isa si Koikawa para kalabanin ang halimaw. Subalit sa kalagitnaan ng pakikipaglaban niya ay inatake siya ng isang samurai na galit sa kanya. Samantala nalaman naman ni Mugay na nagmamasid sa kanya si Mitsuki na miyembro ng dati niyang grupo na Insect Hunters, kung saan nagtatanong ang babae kung bakit siya nagtaksil sa grupo. Samantala binalak tapusin ni Koikawa ang mga samurai na umatake sa kanya nang dumating si Jinbei para pigilan sila, kaya nagawang maputol ni Koikawa ang kanang sandata ng malaking mantis. Tapos ginawa din ito sa isa pa. Saka siya humingi ng tulong sa bida, kung saan pinagpipiraso ni Koikawa ang kaharap niya. Samantalang si Jinbei ay natutunan na rin ang teknik ni Koikawa kahit gamit lang ang putol na espada. At nakitang maraming ginto sa tiyan ng mantis dahil ito pala ang magnanakaw at hindi si Koikawa. Kinabukasan ay isang insekto na naman ang nanggugulo sa bayan ng Edo subalit kaagad na dumating ang City Patrol Group. Kahit na natatakot ay ginamit ni Tenma ang Shikigami niya para mapatalsik ito. Saka umatake si Jinbei na siyang tuluyang tumapos sa insekto. Pagsapit ng gabi ay ginawa nila ang kanya-kanyang mga hilig, nang makakita si Tenma ng isang centipede na kinakatakutan niya kaya agad siyang pinuntahan ni Jinbei. Inamin ni Tenma na takot talaga siya sa mga insekto lalo na daw yung mga gumagapang. At dahil daw ito sa karanasan niya noong bata siya na nakita sa mga prutas. Pero nakiusap si Tenma na wag ipagsabi ni Jinbei ang nalaman dahil tutuksuhin daw siya nila Hibachi. Pero sa labas ng silid ay nakikinig pala ang dalawang kasamahan. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Jinbei kay Tenma para tulungan itong lagpasan ang phobia nito sa mga insekto. Kaya pinakita ni Jinbei ang isang uod, ngunit nang gumalaw ito ay naiyak na si Tenma. Dumating sila Hibachi na may binigay na pagkain daw. Pero pagbukas ni Tenma ay mga centipede pala dahil alam na ng dalawa ang phobia niya. Tapos hinakala ni Tenma na sinabi ng bida sa dalawa ang sikreto niya. Mamaya pa ay may nagpakita na naman ng mga insekto kaya agad na nakipaglaban sila Hibachi at Koikawa. At paglabas nito ay isang malaki palang centipede kaya naiyak si Tenma. Pero sa kabila nito ay pinilit pa rin niyang makipaglaban pero dahil natatakot ay naging sagabal lang siya sa mga kasama. Lumusot pa sa lupa ang centipede kaya natapon ang tubig at tumapon kay Haro. Kaya ginanahan na naman ang mga manyak. Alam ni Tenma na kailangan siya ng mga kaibigan kaya nilakasan niya ang loob. At dahil nagtiwala sa kanya ang mga kagrupo ay matagumpay niya itong natamaan sa tiyan, saka naman sumugod ang mga kasama para tapusin ito habang nasa ere na matagumpay nilang nagawa. Pagkatapos ay inatasan ni Kyotori si Jinbei kasama si Mugay na magpunta sa Kyoto na siyang ikinatuwa ng bida. Kaya nagpunta siya kay Haro para sabihin ang magandang balita pero dahil sa isang bato ay nasubsob siya sa mga siopaw ng dalaga. Dahil dito ay binugbog siya ng mga may crush kay Haro. Nagpunta na sila sa misyon kung saan ang isang silid ay pinamumuger ng insektong halimaw. Inatake ito ni Jinbei pero napakatigas, saka mabilis din itong kumilos. Subalit sa kabila nito ay nagawa itong matalo ng bida, pero napakarami pa palang insekto ang nagtatago sa loob. Habang sa labas ay pinapanood lang sila ni Mitsuki, biglang nag-iba ang aura ni Mugay, at sa loob ng ilang segundo ay walang hirap niyang tinalo ang mga insekto na siyang hinangaan ng mga samurai. Ngunit meron pa palang mas malaking insekto. Tapos ibinalita ng isang samurai na meron pa daw mas malaki dito na nasa kusina, kaya nais ni Jinbei na puntahan ito pero sinabi ni Mugay na masyado daw mapanganib, ngunit nagpunta pa rin si Jinbei, kaya nailigtas niya ang isang bata mula sa halimaw. Samantala makikita naman na napakadali lang para kay Mugay na tapusin ang mga insekto, maging ang pinakamalaki. Subalit si Jinbei ay hirap na hirap sa kalaban niya. Pinuntirya ng halimaw ang batang kalbo kaya niligtas siya ng bida pero si Jinbei naman ang napahamak. Pero pinilit niya pa ring lumaban yun nga lang ay natusok na siya nito sa tiyan. Mabuti na lang ay dumating na si Mugay para iligtas ang ating bida. Sinubukan pang tumakas ng halimaw mula kay Mugay pero pinahaba nito ang espada kaya tagumpay itong napuksa. Samantala preskong-presko ang mga pakwan ni Haro dahil bagong ligo. Nang makita niya sila Jinbei na papauwi pero hindi pa rin pinapansin ni Mugay.
Pagsapit ng gabi ay isang lalaking nakamaskara ang nais pumasok sa loob ng office ng Insect Magistrate. Nakita niya sila Hibachi at Jinbei na nagtatalo kung gaano kalakas si Mugay, kaya inakala niyang mas mapapadali ang planong pagnanakaw ng mga aklat tungkol sa mga insekto. Pero nadamay siya nang sipain ni Hibachi si Jinbei. Dahil dito ay nahuli nila ang lalaking nakamaskara na si Nagatami. Kaya sinabi ng lalaki na pakay niya daw na malaman ang mga impormasyon tungkol sa mga insekto dahil hobby niya ang mag-aral. Pero hindi daw maaari dahil top secret daw ang impormasyon, sabi ni Katori. At nang tanggalin ni Hibachi ang maskara ng lalaki ay naging mahiyain ito, pero pagsuot muli ay naging asungot na naman. Tapos inutusan na lang ni Katori na pauwiin nila Jinbei si Nagatami. Pero dahil matigas ang ulo ay binanatan ni Hibachi. Tapos kinarga ni Jinbei para i-door-to-door delivery. Pero nagpababa siya sa bida. Subalit naaktuhan ni Nagatami ang isang malaking lamok na may sinisip-sip na tao. Pero dahil medyo bopals ay inisip niyang panaginip lang ito kaya nilapitan niya pa ang lamok. Mabuti na lang ay nailigtas siya ng bida mula sa malaking lamok. Pero muli itong sumugod kaya kinalaban ng bida, subalit natusok siya nito sa kamay. At kahit natalsikan na ng dugo si Nagatami ay inisip niyang panaginip nga ito dahil wala daw magliligtas sa kanya sa totoong buhay. Pero dahil nagtitiwala sa karunungan niya si Jinbei ay tinulungan niya ang bida sa pamamagitan ng kaalaman. Gumawa ng insenso si Nagatami na siyang nagpabagal sa kilos ng lamok. Dumating na din sa lugar ang City Patrol, kaya nasaksihan nila kung paano kinalaban at paano tinapos ng bida ang lamok. Dahil sa nangyari ay naging kaibigan na nila si Nagatami kaya nag-inuman sila. Subalit nang malasing ang City Patrol ay sinamantala ito ni Nagatami para tignan ang mga libro. Pero huling-huli siya ni Katori sa akto, na nakilalang si Nagatami pala ay ang susunod na pinuno ng mga samurai. Kaya nakipagkasundo si Katori na kung ililihim ni Nagatami ang mga nabasa sa libro ay hindi nito isisiwalat ang tunay niyang katauhan. Pero nanghingi din si Nagatami ng pabor na gusto daw niyang maging kaibigan si Jinbei. Subalit biglang dumating si Hibachi na hindi kilala ang tunay na katauhan ni Nagatami kaya sinipa ito sa mukha. Kinabukasan ay naramdaman ng mga tao ang malakas na pagyanig, dahil pala sa paglabas ng pinakamalaking insektong halimaw. Dahil dito ay kinausap ng mga samurai ang Insect Magistrate kung ano ang hakbang na gagawin. Samantala excited naman ang City Patrol dahil sa fireworks display mamayang gabi. Kakabukas pa lang ng resto nila Haro kaya nagpahangin muna siya ng mga malalaking pakwan, pero biglang huminto ang hangin tanda ng masamang pangitain. At dahil ito sa ultimate bug na nakarating na sa bayan ng Edo at tinutumbok nito ang templo. Subalit normal lang pala ito tuwing summer, at tinuturing din nilang tourist attraction kung paano ito patayin ni Mugay. Habang pinoprotektahan naman ng City Patrol ang mga tao mula sa mga bato. Habang si Jinbei na hindi alam ang nangyayari ay naiwan sa base nila, pero nakita niyang may isang batang babae ang naligaw doon. Samantala pinahaba ni Mugay ang espada niya para mapatumba ang malaking beetle, na siyang napapanood nila sa malayo pero sobrang alikabok kaya sumakay sila kay Hibachi para makita ng malapitan ang paglalaban. Sumakay si Mugay sa sungay ng halimaw para subukan itong putulin, subalit ginamit ng halimaw ang pakpak nito para mapalayo si Mugay pero pinrotektahan niya ang sarili. Saka ginamit ni Mugay ang malaki niyang espada para makalapit at maputol ang napakalaking sungay ng malaking beetle. Tapos ginamit niya ang tinatagong teknik para maging parte ng espada ng naputol na sungay ng halimaw, na siyang ginamit ni Mugay para mahati sa gitna ang napakalaking insekto. At pagsapit ng gabi ay sama-sama silang nanood ng napakagandang fireworks display, pero dahil nahiwalay si Jinbei ay magkasama na lang sila ng batang babae na nanood ng fireworks sa taas ng tore. Natuwa ang batang babae, dahil walang kamalay-malay si Jinbei na siya ang Insect Magistrate kaya binigay nito ang isa niyang bell sa ating bida. At para sa pangwakas na fireworks ay ang ginawa ni Hibachi na may logo ng Insect Magistrate na siyang pumoprotekta sa bayan ng Edo. Pinagmalupitan ng kasamahan si Mitsuki dahil sa nabigo ito sa misyon na manmanan si Mugay. Tapos ay nagplano sila na patayin ang Insect Magistrate habang nasa bakasyon ito mag-isa sa isang tagong isla, dahil ito pala ang layunin ng mga insect hunters. Kaya naman inatasan ng lalaki si Mitsuki na gumawa ng paraan para mapalapit sa grupo. Samantala sa Edo ay kaliwat kanan ang paglabas ng mga halimaw kaya naging sobrang busy ang City Patrol. Tapos nang mahiwalay si Jinbei ay ginamit ni Mitsuki ang mga siopaw niya para mapalapit sa bida. Subalit nang mapadaan sila sa tulay ay nakasalubong nila si Mugay kaya maaaring masira ang plano ng dalaga. Kaya naman nilagyan ni Mitsuki ng isda ang siopaw para magpatulong at hindi siya iwan ng bida.
Tapos hinulag pa niya ang ibang mga isda para malibang si Jinbei at makausap ni Mitsuki ang dating kasamahan niyang si Mugay. Pero nagbabala lang si Mugay na nagkamali daw si Mitsuki ng tinarget. Pagkatapos ay naglakad na sila ulit ng magkasama. Pero nang mapadaan sa resto ay nainis siya dahil bigla siyang hindi pinansin ni Jinbei. Kaya hinila niya ang ating bida. Pero natumba naman si Haro kaya natapon sa kanya ang balde at kuminang-kinang ang malalaking pakwan. Dahil dito ay nag-alala si Mitsuki na masira ang plano niya, kaya binasa din niya ang sarili. Pero dahil naibigay na ng bida ang damit niya ay ang brief na lang ang ibibigay sa kanya kaya siya nainis. Dahil dito ay nagpasya siyang mag-iba ng strategy, at isang gabi ay biglang nawala na lang si Haro. Kinabukasan ay nabalitaan ni Jinbei ang nangyari. Tapos nagpakita sa kanya si Mitsuki na harap-harapang sinabing kinidnap niya daw si Haro. Tapos tumakas na siya gamit ang isang tutubi saka nagpalabas ng malaking centipede. Samantala nasa isang bangin pala si Haro para mapapanta doon si Jinbei. Nagpunta nga mag-isa si Jinbei gaya ng usapan, subalit hindi naniniwala ang bida na masamang babae si Mitsuki. Tapos ipinagtapat ng bida na maging siya ay hindi pa rin nakikita ang insect magistrate na siyang pakay ni Mitsuki. Gamit ang flute ay pinalabas ni Mitsuki ang malalaking aso-aso kaya nalubog sa buhangin ang bida. Tapos sa ilalim ay nakita niya si Haro na nakasabit, habang kinakalaban niya ang malalaking aso-aso na alaga ni Mitsuki. Sinubukan ni Haro na sipain si Mitsuki pero nahulog lang siya, na iniligtas naman ni Jinbei. Pero gamit ang mga aso-aso ay pinabagsakan sila ni Mitsuki ng mga debris. Saka sinubukan ng dalawa na gamitin ang mga nahuhulog na bagay para makalabas sa lagusan habang tumatama ang mga pakwan ng dalaga kay Jinbei. Dahil dito ay nagpalabas ng iba't iba pang insekto si Mitsuki na patungo sa direksyon nila na nakita ng City Patrol. Nabagsakan sila ng isang bahay pero kinaya itong buhatin ng bida, tapos isa-isa niyang tinapos ang mga insekto ni Mitsuki. Kaya pinasugod ng kalaban ang mga aso-aso ng sabay-sabay. Mabuti na lang ay dumating ang City Patrol para tulungan sila sa laban. Subalit pagkatapos ay nakatakas naman si Mitsuki, na nagpunta kay Mugay at sinabing nagkamali nga siyang puntiryahin si Jinbei. Kinabukasan ay inatake naman ng mga insect hunters ang mga mangingisdang samurai para gamitin ang bangka papunta sa lihim na isla kung saan nagbabakasyon ang insect magistrate. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.